Hello guys, magandang araw. So syempre magandang araw talaga dito sa amin mga ka-farm dahil sa alam niyo sa sobrang tinding init dito sa amin. Kaya sa sobrang init ay maganda yung pamumulaklak sa ating ginawang attractant plant sa rice natin. So ngayon ay time check B. Tingnan natin muna yung oras. Tingnan natin yung oras. Okay? Alas 4:50 guys. So makikita nyo ay napaka ano pa talaga, sobrang init talaga dito sa amin ngayon kahit alas 4 na. So ano na lang, mga 10 minutes na lang, parang mag alas 5 ng hapon. Pero tingnan nyo guys, dumaan tayo, pupunta tayo doon sa unahan at tayo ay siyempre maglinis doon sa inihanda nating area para sa munggo. Pero di pa tayo makapagtanim dahil sa sobrang init talaga. Inaantay pa natin yung ulan, kaya nandito tayo guys. Tingnan nyo itong attractant ko, marami na naman tayo pwedeng isimilya. Ganito lang ang ating gawin. Yan, marami yung mga buto yan. Meron pang nahuli. Kapag mataas or maganda yung panahon or summer ba, maganda yung bulaklak na pinakita sa marigold. So yan, dito na yung sa wakas ay nasiminto na rin natin yung water pump guys, yung makina. So siyempre lalagay natin yan, yama yan guys. Yama, ito yung pagkatapos ng anihan, pinasiminto ko dahil dalawang cropping na dito lang siya guys, nababad lang siya sa kawawa siya. Kaya dalawang cropping na ngayon pa lang na So ito, dati pangalan ko yan, ang aking channel ay Bidasto Farm, pero pinalitan ko ng Bidasto Vlog na lang, kaya ganyan. Noong April 9 namin yan ginawa. Kaya yan. Malapit na alas 5. Tingnan nyo yung panahon. Grabe, napakatindi yung init. So dito tayo sa dulo guys, dahil meron tayong potential area naman sa rice kung syempre darating naman din si ulan. Pero dito banda mayroon na kaming existing na dalawang water pump at saka isang isang bomba, yung bombang Dimano para sa tubig inom. So doon kami may plano na naman kami na magpapagawa naman ako ulit ng isang shallow tube well or STW para dyan sa gitna yung kasi ayokong matagal yung kapag magtatrabaho guys, kailangan diretso na yung gawain. Kaya yun, dito muna tayo dadaan. Noong 2 linggo pa lang to mga ka-farm, nagtanim ako ng kahit ilang lang, basta mayroon dito malapit sa amin ng kamote. Tsaka ito yung BT corn. Nagtry ako dito sa medyo kasi slope ang area, so hindi naman natin to dito ituloy na taniman ng palay dahil slope siya guys. Ngunit tumubo naman yung mais, pero inaatake siya ng uod or yung mga defoliators ba. May mga uod sa ilalim. Bukas na lang siguro ito isprayhan kasi defoliators is uod yan or larvae yan ng world maggots. World maggots ang iba. Halos sila ganito ang pace ngayon sa mais dahil sa tindi ng init. At saka namamatay na yung mga ibang damo. So yan, wala pa tayong so dito tayo sa mga gilid-gilid lang guys, mga ka-farm. Dito lang tayo sa gilid-gilid dahil wala pa naman si palay. Kaya yun, dahil wala pa si palay, so dito muna tayo focus.
Masarap to sa ano, ihaw or anag itong mais. Pioneer to siya, pioneer. So bago tayo ano, yan, maghaling sa tadiriya. So haling it means ay mag ano tayo upang siyempre makatikim naman ng usok yung ano natin, yung mga tanim natin. At least ma-feel nila na yatiman sila guys. Yatiman dyan. O diba? Ganyan lang kasimple. Kahit saan may dala tayong lighter. Pero sa lugar nyo guys ha, kung mayroong ano, wag kayo basta-basta mag ano ng ano dahil mag ano ng apoy dahil delikado. Ito namang ginawa ko ngayon is hindi naman to ano, malayo naman to sa sunog. Tapos malayo at tayo sa mga kapitbahay or sa mga lugar na masusunog. Ito, malayo lang yan guys. Tapos dito tayo, pupunta tayo at saka mayroon nang natanim yung kaibigan ko dito kasi nagtanim siya dyan ng munggo. Itong kasing ano damo to guys, oh, ito yung tinatawag na sa Bisaya ito ay tinatawag na padpad or bila-bila ba, abot sa tawag ninyo ani, iwan ko sa kung anong pangalan dyan sa inyo, basta sa English name ay Eleusine indica ang ano, scientific name, ghost grass. Ghost grass ang English name ani, scientific is Eleusine indica. So tambal daw ni sa katong nabughat in Bisaya, nabughat, iwan ko anong Tagalog sa nabughat. Basta yung nana guys. Tapos mayroon na tumubo ditong munggo. Ang dami naman yan. Tanim to sa aking friend dito. At least mayroong ano, kahit ano na lang itatanim guys. So ito yung sinasabi ko sa inyo na potential area. Kaya yan, kailangang ihanda na natin bago pa magsisimula yung or sa panahon sa tawag dyan sa pag start sa palay, sa pag ano natin, kasi kung doon na natin ihahanda sa tuwing may trabaho na, nag-start na, baka mahuli pa itong area. Kasi ganitong area is marami pa talagang kailangang clean up talaga. O katulad nito yung mga sanga, yung mga ano, kailangan siyang bunutin talaga. Katulad niyan, yung mga ugat ng kahoy, kailangan talagang mauna ito. Siguro sa katapusan pa ng Mayo, starting dito sa ano, or sa first week of June or second week of June ay nakapagtanim na lahat. So medyo mayroon pa tayong oras na maghanda sa ibang area. Yung unahin na lang natin yung ganito dito, potential area sa rice. Kaya habang ano, dahil sa sobrang init talaga dito mga ka-farm, di tayo makapurma, makatrabaho sa sobrang init talaga. Kasi hindi naman natin kailangang ang tawag dyan sa Bisaya, imudyong kung anong ang init kay ngano. Madaot man sab ni ato ang kuan guys, purma lagi pod. Gawas pa daghan ang nga matay karon sa heat stroke tungod sa grabe kataas ang init diri sa Caraga region. How about sa Manila? Grabe ka init. Init manggali diri guys. Ang lugar nga naapay mga kahoy, makita nyo sa paligid, sa palibot na ako diri, marami pa. Pero sa tuwing simula 9 AM hanggang sa 4:30, grabe, sobrang init talaga, as in. Siguro naka 40 siguro ngayon mahigat yung degree Celsius niya, hindi ko pa alam dito ngayon sa Esperanza. So sa sobrang init talaga, as in. Kaya sa lahat ng nakaranas dyan ng matinding init ay simpre mag-ingat kayo guys, kasi hindi talaga ay nasa una yung pagsisisi, nasa huli talaga. Kaya mag-iingat tayo
alagaan natin kasi katulad ko, farmer, kailangan alagaan din natin ang sarili natin dahil kung hindi, wala nang magtatanim, wala nang mga farmer. Maubos na kami guys. Wala na kaming maipakain sa inyo. Kasi alam nyo guys, katulad ko, mayroon man kaming na-harvest pero binibinta ko. So syempre, wala pa man kauli. Nag-disturb na ako nanawag pero di ko maka-stop sa ako ang kuan kay double cam man. Sorry, pasensya na guys. So maura to basta amping tanan. Ayaw mo pagpasagad sa inyong kaugalingon kay dili ni atong kinabuhi sa lida. Dili ni kinabuhi nato sa lida, so angay dato nga ang salida is or movie nga pwede siya replay, pwede siya i-rewind. Ana, pero abi nimo kanang kinahanglan nga mag-amping sa tanan panahon. So maura ni akong ikakuan sa inyo. Basta ang importante nga magkugigyud kanunay guys para nga syempre as a farmer kailangang pagbutihan pa ng marami upang marami pa kaming maiproduce na mga agricultural product mai-supply upang mayroon kaming maibenta, mayroon din kayong mabibili yung hindi farmer. Siyempre, kasi kung walang farmer, siyempre wala kayong makain na bigas, hindi naman kakayain kayo ng bigas, yung sinaing na guys. Tapos kung walang farmer, wala kayong mabiling mga gulay. So yun lang, tapos wala pang ulam. Dito lang ako nagba-vlog. Ito yung talagang ano ko. Pero sa susunod guys, promise, hinlo na ni in Bisaya, hinlo na ni akong palibot as in dahil by next month magpapaano kung darating man si Pira, magpapaano ako dito, magpapatao talaga ako na ano. Tapos pagkatapos nito ibunot yung mga yung mga kahoy, yung mga kawayan diyan ay ipa-farm mall ko. Yung tractor ba upang plain yung resulta, tapos saka na kami magawa ng dike. So yun lang guys, thank you so much. Sana ay medyo mayroong disturbance sa ating pagbablog, pero okay lang yun guys. Ang importante yung mahalaga nakapagtapos tayo. So thank you so much for watching guys. Sobra hanggang hapon talaga guys yung mainit na panahon. So ngayon ay ako muna ay pansamantalang magpapaalam sa inyo. See you next vlog. Thank you so much for watching. I love you all.